Praise God. One more clap offering sa ating Panginoon. Yung pong the best clap offering. Come on, let us praise God. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, yan na ba yung best clap offering na ibibigay mo sa Lord? Come on. Give Him praise. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. Can we just pray again? Tayo pong lahat mo di ay yumukod pumikit. Let us pray. God, we thank you, Lord, for your wonderful presence. Salamat, Panginoon, dahil, Lord, Ikaw ay buhay at makapangyarihan. Sa umagang ito, Panginoon, nakikita mo ang puso ng bawat isa. Lahat ng aming kaisipan, Panginoon, ay batid mo, O Diyos. Kaya muli sa umagang ito, Lord, salamat dahil nararamdaman namin at nararanasan ng iyong binal na presensya, Panginoon. Father, right now, let Thy words, O God, may be a rema, Lord God, in everyone, O God. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, maging isang buhay na salita ito, O God. At sa umagang ito, Panginoon, muli, Panginoon, pangunahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Let Thy will be done, O Lord God, in the name of Jesus, O Father. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Salamat po sa buhay namin, Panginoon. We give you glory and honor. This is all our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, I believe everyone is blessed. Amen. Kanina nung tayo po sumasamba at nung nagsalita si Bishop, ang Lord po ay nangungusap. Amen. So, hindi naman kami nag-usap ni Bishop with regards to the teaching. But I believe meron tayong tema. But the verses na binigay ng Panginoon, hindi po kami nagkakausap ni Bishop for whole week. No? Pero very powerful ang Lord. At kanina nung tayo po'y sumasamba, with same spirit, with same word na binibigay ng Panginoon, the word na piniprepare ko for today is about preparation for the next generation. And the verses sa 2 Samuel na binigay ng Panginoon is very the same. Ano po, ako po yung namamanga sa Lord at ako po ay sobrang amazed sa biyaya at habag ng Diyos. Kanina even si James, sinasabi niya, nung siya po ay tumanggap sa Panginoon, sabi niya, sino ba tayo? Sino ba kami upang kami tingnan mo ng ganito, Panginoon? And even David, sinasabi po niya sa kanyang panalangin, who am I, O Lord? Tama ba? At kanina po, nung sinasabi ni Bishop yung mga words na ito, nung si David nga po ay magiging hari ng Israel, ang unang-una niya ginawa is to build or to bring back the altar. Amen? So, sa atin po ngayon, no, nung ako po'y nagpe-prepare nito, hindi ko po maintindihan ano yung ihahanda ko. Okay? So, pumasok sa isip ko, ano ba yung right word? No, sinabi ko nga, meron pa akong prepare na during tough times, ano yung gagawin natin? At alam niyo po, hindi ako doon dinala ng Lord. Okay? So, dinala ko ng Lord dito sa word na ito, yung about vision casting. So, the word title for today is vision casting. So, ang vision casting in a literal world, no, ito po'y ginagawa ng mga kumpanya. Okay? Na ang mga companies po ay nag-meeting to tawag doon, ibigay sa bawat isa kung ano yung vision ng company. That is vision casting. So, ito pong preparation na ito ng next generation, nung last Sunday, inihanda tayo ng Lord to increase our faith. Tama po ba? Nandyan po ba kayo? And this moment, no, ano-ano ba yung dapat nating i-prepare? So, meron po akong katanungan nandito, no, preparation or preparing the next generation vision casting. So, ang verse 2 natin ay makikita natin sa 1 Chronicles 29, verse 18 to 19. At mamaya po, i-elaborate ko nito.
Pero as part of my introduction, preparing the next generation, meron akong mga tanong. Una, sino ba ang next generation? Pangalawa, ano ba yung dapat i-prepare ng next generation? Or sino ba yung dapat mag-prepare? Or sino yung dapat i-prepare? Magkaiba yun. Sino yung maghahanda at sino yung ihahanda? Parang yung sinasabi ni Bishop sa isang anak, no? Dapat daw ang inihahanda natin sa ating anak ay hindi yung kanyang kinabukasan, kundi ihanda natin siya para sa kinabukasan. Pero I think, pareho dapat yon. Tama ba? Bilang mga magulang, dapat ihanda mo sila sa kinabukasan. And also, as a mother or as a parent, it is your responsibility to prepare their future. Nakukuha niya po? Sino po ditong gustong ang anak niya ay laging meron? Walang magulang na gugustuhin ang kanyang anak laging walang baon. Tama po ba? Walang magulang na gugustuhin ng kanyang anak ay luma ang sapatos. Tama po ba? So, ang mga magulang, gusto niyan, inihahanda niya ng kanyang anak, ang kanyang mga, kumbaga yung gagamitin. Tama ba? Nasaan po yung mga bagong mamis? Yan, yung mga bagong mamis. Si Ate Helena, bagong mami. Tama ba? Siya, bago yung kanyang anak, inihanda niya yun. Tama ba? Even si Bishop, kay Nathan, tama ba? Kay David, sorry, Nathan na ang nasabi ko, no? Kay Ethan, no? Hindi pa lumalabas si Ethan, ang dami ng mga maliliit na damit. Those are preparations. Okay. So, in part, sinasabi ni Bishop, they are preparing their child or they are preparing this child for the future. So, ano ginagawa nila? Tama ba? So, habang tayo bilang mga mananampalataya, inihahanda natin ang ating mga anak, we are bringing them to the church. Tama po ba? So, those are the preparations. Another question, bakit ba natin kailangan maghanda? Amen? Bakit ba natin kailangan ihanda yung next generation na sinasabi? At last question, when do we prepare? Kailan ba tayo dapat maghanda? Okay? And another question is, how do we prepare? Kasi madaling sabihin, who's the next generation? Isasabihin ko na isa-isa. Tayo yon. Tayo yung next generation. Pangalawa, ano ba yung dapat nating handa? Okay? So, meron akong ditong ilang mga slides, no, bago po tayo magdako sa verses. Okay? Ito po yung henerasyon ngayon. At hindi ko po sinasabing sila yon or outside world or yung katabi mo. Ito po gusto kong bigyan ng picture ang bawat isa kung ano po yung henerasyon ngayon. Okay? So, please masuyo ako. Ayan. Who is the next generation? Okay, yan. Nilagay ko po yan. Ang una, meron akong nilagay dyan. Please, next. Ano yan? Noon, tama ba ako? Nakikita nyo ba yan? Noon, ang mga tao, bago kumain, nagdadasal. Tama? Ngayon, tama ba? Alam natin to. Bago kumain, kahit yan ay chicken joy lang o kahit tuyo yan, pinipicturan pa. Tama ba? Next. Noon, yan, nagluluto, nagpe-prepare, nagagayat ng sibuyas bawang. Sinong marunong magluto? Please raise your hand. Yan. So, di ba, marunong kayong magayat ng bawang sibuyas at alam nyo na ang bawang sibuyas ay panggisa. Tama ba? So, noon, ganyan. Ano ngayon? Hello? Tama ba, Kuya Roldan? Meron pa tayo ba niya mamaya? Okay? Meron na si Kuya Roldan. So, noon, walang mga ganyan na kung magtatawag ka ng rider or yung kulay pink na panda para kung makakain ka. Kailangan mong magluto, kailangan mong magsaing, no? Sino dito mga kabataan? Taas ang kamay. Mga kabataan, please raise your hand.
Tanong ko, marunong ba kayo magsaing? Baka mamaya lugaw pa. Tama ba? O, yung mga kabataan, please raise your hand again. O. Sino marunong magsangag? Yan. So, noon, ang mga pagkain ay pinaghihirapan. Ngayon, isang pindot lang sa cellphone, 5 minutes to 10 minutes, nandiyan na ang pagkain. Tama ba? And speaking of pagkain, noon, alam natin, very healthy ang pagkain. Pero now, alam natin, tama ba ako? Unhealthy yung pagkain. Pero bakit natin binibili? Okay? Because this is the generation today. Ito yung panahon. Okay? Kaya nga, naririnig din natin, nagre-remind ang ating bishop na huwag tayong laging fast food. Even doctor, sasabihin sa'yo, huwag kayo laging fast food kasi marami siyang preservatives. Okay? Sa mga kabataan, hindi masamang mag-order but please refrain. Huwag nating araw-arawin. O kaya yung maga, tanghali, gabi ay puro fast food tayo. Okay? Next, please. Noon, ayan. Ano po yan? Noon, meron tayong mga alkansya. Naghahanap ako sa internet ng alkansyang kawayan. Sino po may alkansyang kawayan pa? Nabuhay pa yon. Alkansyang kawayan o alkansyang sinong nakaranas mag-alkansya sa pulbong malaki? Hello? Sa pulbo. Tama ba? Ayan, yung mga nanay natin. Noon, ganyan tayo, nag-iipon tayo, okay? So, ngayon, ganito ngayon. Ano yan? Other than ATM, credit cards. Tama ba? Kaya yung isa dyan, yung maliit dyan, nakaganon. Nakaganon yung ulo. Ang daming credit cards, ang daming loan, ang daming yung sa Lazada. Lazada Pay Later. Hello? Parang umingiti kayo. Tama ba? Even yung pagsha-shopping, okay? Oh, noon, ang mga tao kailangang mag-ipon para makabili ng TV or ref or appliances sa bahay, ng sala set. Tama ba? Mag-iipon siya ng ilang buwan or ilang taon para siya makabili ng ganitong bagay. But now, in just as ganun lang, pwede ka na pumunta sa home credit. Tama ba? Home credit, 1 year to pay, meron ka ng rep. Okay? Kaya yung halimbawa, nakita yung kapitbahay, may bagong TV, 55 inches. So yung TV mo, 32 inches lang. So may home credit na dumating, nag-offer. Nakita niyo po yun? So again, hindi ko po sinasabing masama ito, but this is the generation today. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, ito ang henerasyon natin ngayon. Okay? So last image, please. Ayan. Noon, alam niyo ba yan? Ano yan? Taas ang kamay na nakabag ganito. Ayan. Lahat tayo ho. Okay? Kahit pa yan ay amoy baol. O minsan nga ay talaga namang okay? So natatanda ko even nung high school ako ay bumibili ng sapatos hindi bago. Ang binibili kong sapatos lagi ay sa UK. Okay? Pero pansinin nyo ngayon. Hello? Ayan. Ngayon, nakita nyo ba yung picture? May nilagay ako dyan mga brands. Sino nakakakilala kay LV? Yan. Kilala nyo ba si LV? Can I hear na amen? Nakakakilala kay LV? Amen? Sino nakakakilala kay yung letter C? Chanel. Kilala nyo? Okay, kilala niyo siya? Okay. Next is, ano yun? Hermes.
Okay? Kung titingnan natin, kung kilala natin ito, tatanungin ko kayo, magkanong value or magkano sa peso yung mga ganyang brand? Pastora? Ha? 8,000 up. Yung 8,000 up po, maniwala kayo sa hindi, naka-sale pa yun. Okay? Yung mga ganitong brands, okay, it's worth 30 to 40 pataas. Okay? Ako, si Bishop nakita ko minsan, naka-Hermes na belt. Magkano, Bishop? Kung hindi nyo pagtatanong, mahal. Blessing. Yes. Pero, okay, pero kung titingnan nyo po, yung value nito, binibili ng tao kahit gaano kamahal. Am I right? So siguro tayo sasabihin natin, sayang. Pero dun sa mga taong may pera, yung 20,000, 30,000, barya lang sa kanila. Okay, again, hindi ko po sinasabing ito po ay masama. I am saying this, sino ba yung henerasyon ngayon? This is the generation today. And even me, ako, kung akong tatanungin, gusto ko rin nun. Sige, tatanungin ko sa'yo. Sinong may ayaw ng ganong bagay? Kung bibigyan ka naman din. Yes. Okay? Pero kung halimbawa, ikaw ay biniles. O, di ba? Amen? Amen o ba? So, pero kung titingnan natin, yung generation ngayon, nakatingin na sa mga ganyang bagay. Okay? So, yung tanong ko kanina, na sino ba yung next generation, ito yung henerasyon na yun. Sinasabi ko po sa inyo again, uulitin ko, I'm not saying that these things are bad. Okay? Kapag sinabi kong bad yan, ay naku po, napaka-extreme ko naman po. At mamaya nakita nyo akong nakaganyan, sasabihin nyo ay si Kuya Tim ay, ba't nakaganyan, bad yun? No. Okay? Nakita na natin, sino yung next generation? Okay. Second question ko, bakit? Bakit kailangang i-prepare itong mga taong ito? Why? Okay, sabi po ng Ephesians 5:15, please. Sabi diyan, medyo maliit. Kung meron kayong Bible, please, or sulat nyo, Ephesians 5:15 to 21. Sabi diyan, be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Sabihin nga natin, the days are evil. Okay. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Okay. Ang sinasabi dito, hindi yung things ang bad. Okay? Hindi yung things yung evil. Hello? Ang evil daw ay ano? Ano sabi doon sa binasa natin? No? Making the most of every opportunity because the days are evil. Ibig sabihin sa Tagalog, ang ating mundo ay, or ang ating panahon ay pasama ng pasama. Okay. Another thing, sabi doon sa Matthew 24:8 to 13. During the time of Jesus, sinabi ito. Okay? Watch out that no one deceives you. Matthew 24. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Verse 6, you will hear wars, rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Narinig na ba natin ito, yung mga gera? Tama ba? Israel and Iran. Okay? Sabi doon,
Such things will happen, but the end is still to come. Nation will arise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Verse 9, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. So marami pong mga Kristiyano ngayon, I believe, na persecute, bawal ang Bible, bawal ang gatherings, tama po ba? And we are so blessed na tayo po ay malayang nakakapagkaroon ng ganito. Amen? At sabi doon, verse 10, at that time, many will turn away from their faith and will betray and hate each other. Ito pong senaryong ito, gusto ko pong bigyan ng diin, yung verse 10. At that time, many will turn away from the faith. Si Jesus po ang nagsasalita nito during His time. Tingnan niyo po ito, ha? Sabi doon, may sinabi siyang mga signs. At sinabi niya na, many will turn away from their faith. Kaya kanina po nung si Bishop ay nagsasalita, sabi ko, Lord, this is a confirmation that you are bringing us closer again to you. Kasi sabi doon, many will turn away their faith. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Okay? Kasi ito pong, again, another thing, bago po kang mag-start sa aking topic. Next, please. Wala pala dyan. Nawawala ng signal. Okay, yung next page. So, itong makikita nyo mamaya pag nag-flash, meron akong picture dyan, si Mark Zuckerberg. Kung kilala nyo si Mark Zuckerberg, siya ay author ng Facebook. Siya ang lumikha ng Facebook. So, nito lang, nabasa ko sa isang article, okay, sabi niya doon, Mark Zuckerberg, the big boss at Meta, is shaking things up with a bold prediction. Sabi niya doon, wala pa rin, ano? So, sabi doon, mobile phones could soon be old news and be replaced by smart glasses. Hello? Ulitin ko yung sinabi niya. Mobile phones could soon be old news, replaced by smart glasses. May nakakita na ba ng smart glasses? Sino bang nakakita na? Wala pa. Pero sabi niya dito, ayan. So, si Mark Zuckerberg, ang liliit, sorry. Yung smart glasses, para lang siyang eyeglasses, pero siya ay digital na. Sino ditong may smartwatch? Ayan, si Nana. May smartwatch. Na touchscreen na yung watch, tama ba? Na kapag may tumatawag, tumutunog si watch. Hello? So sabi dito ni Mark Zuckerberg, siya yung author ng Facebook, isang businessman, 2030, ang mga mobile phones daw natin ay hindi na natin masyadong gagamitin. Hello? Sino pong makapagsasabi na tayong lahat ngayon ay merong smartphones or Android phones? Tama ba? Samantalang dati, hindi tayo makabili ng cellphone na pangkaskas ng yelo. Amen. So, hindi tayo makabili ng Nokia na 5110. Tama ba? Kasi pag iipunan pa natin para lang makabili tayo. Natatandaan ko si Bishop noon, Sony Ericsson. Tama ba? Ang hirap ng magkaroon noon. Kasi bakit mahal? Pero now, everyone has Android phones. Kung titingnan niyo yung henerasyon, at kung titingnan po natin, no, ang world natin, paliit ng paliit. At kung titingnan po natin din yung danger nitong smart glasses. Nung nabasa ko ito, yung article na ito, ako po'y nag-pray sa Lord, Lord, kayo po ang bahala sa amin. Kasi why? Smart glasses, hindi nakikita ng kahit sino. Ikaw lang ang
nakikita. Hello? Imagine niyo, yung bang suot ni Bishop, alam mo ang nakikita ni Bishop pag nakasalamin? No, ikaw lang ang makakakita nito. So, very dangerous. Imagine niyo yung mga bata natin, naka-smart glasses, hindi natin alam kung anong tinitingnan niya, anong nakikita niya, anong pinag-aaralan niya. That is the generations to come. Hello po. So those are, kung titingnan din po natin, ang ating mga chikiting. Tama ba? They are fond of watching through cellphones. Tama ba? Tuwan-tuwa ang mga bata na pinapapanood natin ng cellphones. Okay? Pero hindi natin nakikita yung implications dito sa bata. Okay? Ako po ay, ang tawag doon? Ako po ay humanga kay Pastor Maki isang beses. Kasi si River daw, hindi niya pinagse-cellphone. Nakakapag-cellphone lang si River kapag ka nandun sa kanyang mga ate at makikipanood. Pero si Pastor Maki, sabi niya, bawal mag-cellphone si River. That is the right thing to do. Hello? Kaya yung mga anak nyo, yung mga bagong mga babies, please. Okay? Ito po'y opinion ko lang. Habang bata, huwag nyo muna silang, kasi bakit? Marami po ang napapanood sa cellphones. At kung titingnan natin, generation by generation, ano ba yung napapansin nyo? Yung mata, itong eyes natin. Diba? Ito yung nagiging daan. Tama ba? May kasabihan tayo kung anong nakikita ng bata sa matanda, yun ang kanyang gagayahin. Hindi niya alam yun kung tama o mali. Tama ba? Okay. At ito po ang henerasyon din natin ngayon, ang mga generation, napansin ko, they are very, sila po ay self-learner. Alam niyo yung self-learner? Walang nagtuturo, pero ang bilis matuto. Okay? Tama ba? Ang mga bata ngayon, kahit hindi mo turuan mag-cellphone, alam niyang magpindot ng cellphone. Alam niyang kalkalin yung password mo, alam niyang kalkalin yung mga bagay-bagay sa cellphone mo. Why? This generation ay very self-learner. Okay? So, why do we need to prepare this generation? Ito yung kasagutan. Kailangan nating ihanda ang henerasyong ito or tayo. Kasi I am saying this not to the youth, sa mga bata. I am telling you this generation, tayo yon. Kasi inabot natin. Okay, hindi ako pwedeng sabihin ako yung magmamatanda na ayoko niyan. So this is the generation. So ano ba yung ihahanda? Natapos na ako sa who. Pangalawa is why. Bakit kailangan ihanda? Ano yung dapat ahanda? What? Ito yung title ko kanina. What is my title is about vision casting. Ano ba yung dapat ihanda? Ayan. Vision. Ihanda daw natin ang vision. So sabi dyan, sa definition ng vision, vision is the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. Vision is an idea or mental image of something, ability to see what you hope for, and your ability to create path to bring what to see to life. Okay. Sa secular world, ang vision is more likely about or parang katulad ng dreams or goals. Tama ba? What is your vision this year 2025? But kung pag-uusapan natin ang vision with Christian perspective, okay? Ano ba yung vision natin? Okay? Kanina, nung nagsasalita si Bishop, doon ko nakikita uti-uti. Same spirit with the vision na binibigay ng Lord sa
sa life ni Bishop, ang vision niya is to see this church, to see the Christians. Okay? Anong meron? Bringing again the altar. Hello, kasi bakit? Ang katotohanan, tayong lahat, aminin man natin ng hindi, when it comes to, when we speak about the altar of the Lord, during Sundays na lang tayo nakakapagsamba ng totoo sa Panginoon. Hello? That's why, ito po yung mensahe ng Lord sa ating lahat. Okay. Sabi doon, Joel chapter, again, okay, meron ako ditong sinulat. Okay? The day of the Lord. Hindi ko na isulat yung verse, sorry. Well, anyway. Ano ba yung dapat maging vision natin? Next, please. Ito yung isinulat kong vision ng bawat isa, a Christian vision, kasi tayong lahat may mga personal vision. But this time, pag-uusapan natin, hindi yung mga personal vision natin. Okay? Ang vision na tinutukoy dito is a loving generation, sabihin nga natin, loving generation, who seeks God. Okay? Sino ba dito yung nagsisik sa Lord? Please raise your hand. Again. Nilagay ko dyan, doing His purpose. Ano bang purpose natin sa life? Okay? Kung alam natin yung nabasa na natin yung book ni Rick Warren about purpose-driven life, so alam natin yung magiging purpose natin, at ito po yung dinugtong ko pa. According to His will. Kailangan yung life natin, yung ginagawa natin, yung purpose natin sa buhay, kailangan according to the will of the Lord. Okay? So, punta na tayo sa ating verse. Ano yung kailangan nating i-prepare? Our vision. So, the next is, how are we going to prepare? Okay, ito na po. Dito na po ako magduduel sa topic natin. Maiksi lamang po ito. Bibilisan ko hanggang 11:15 to 20. Okay? So, dyan, sabi dyan, 1 Chronicles 29:18 to 19. Kinuha ko na lamang po itong verses na ito. Sabi dyan, this is a prayer of David to our God. Sabi niya, Lord, the God of our fathers Abraham, Isaac, and Israel, keep these desires and thoughts in the hearts of your people forever, and keep their hearts loyal to you. And give my son Solomon a whole-hearted devotion to keep your command, statutes, and decrees, and to do everything to build the palatial structure for which I have provided. Okay. So, itong prayer nito ni David sa ating Panginoon, bago ito mangyari, okay, so 1 Samuel chapter 17, verse 1 to 5, kung makikita natin, si David, nag-desire din siyang magtayo ng templo. Tama ba? So, nag-desire siyang magtayo ng templo para dun sa Ark of the Covenant. Kasi napansin niya, yung Ark, laging nasa tent lang. Okay? Sabi niya doon sa first Samuel, ako ay nakatira sa magandang tirahan. Pero ang kabanang-tiban ng Lord, ang presensya ng Diyos, lagi lamang sa tent nakatira. Kaya ang ginawa niya, yung heart niya, magtayo ako ng temple. Pero ang nangyari dito, tingnan niyo po, ang nangyari, nangusap ang Lord, ang Diyos, through Nathan, at sinabi ni Nathan kay David, hindi ikaw ang magtatayo ng templo. Hello? Ikaw yung nag-desire, pero sabi ng Lord, hindi ikaw anak. Pero ano naging response ni David? Sabi niya sa prayer niya, yung preceding verse ng 1 Chronicles 29, basahin na lang po natin ito, chapter 1 hanggang chapter 19.
dumadalangin si David. Sabi niya, Lord, ang lahat ng bagay ay galing sa'yo. At kung babasahin pa natin ito, even the whole Israel, bring their silvers, bring their golds. Dinala nila lahat ng mag-iinam na bagay para itayo ang templo ng Diyos. Okay? At ang sabi ng Lord, anak, hindi ikaw ang magtatayo ng house or ng temple para sa akin, kundi yung iyong offspring. Kaya naging prayer ni David ito. Okay? Sabi doon, keep these desires and thoughts in the hearts of your people forever. So ito yung number 1 na ginawa ni David. How are we going to prepare this generation? Unang-unang gagawin natin is to pray. Pray for this generation. Okay? Nag-pray and fasting tayo. So let us pray that this generation, itong henerasyon natin, anong dapat ipag-pray? Okay? Anong dapat ipag-pray? The desires and thoughts in the hearts of your people. Sabihin nga natin, desires and thoughts. Ano ba yung desires and thoughts ng people noon? Ang desire ng mga tao noon is to bring everything to God. So I am also blessed. Ako po'y blessed sa pamilya ng Kanchila. Okay? Nung sinare ni Bishop, yung portion ng lupa nila, yung portion ng lupa ni Pastor Conrad, they give to God. I pray that yung desire and thoughts ng pamilya Kanchila ay patuloy na yumabong pa. So let us pray that this generation, yung desires and thoughts natin, hindi mapunta sa earthly things, but to give glory to God. Sabi ko po sa inyo kanina, yung mga bagay na nakikita natin dito, hindi po yan masama. Ito po yung henerasyon. But let me tell you, ito po yung dapat nating gagawing preparation for our generation. Let us pray for the desires. Okay? Yung isipan ng mga tao, wag laging doon sa mga bagay na yon. So I am so blessed also sa Life Family. Sige nga, sabi mo yung katabi mo, blessed ka, kapatid. Alam nyo kung bakit blessed yung ating Life Family? Kasi lahat tayo naging kabahagi ng pagbuo ng iglesyang ito. And not just to say na meron tayong building, kasi naniniwala po ako na lahat ng ginawa natin o lahat ng binigay natin, hindi po para sa building. Yes, para sa building, but unang-una ginagawa natin po para sa Lord. Tama ba ako? Yung binigay mong maliit man o malaki, I believe in my heart na ito'y ginawa mo sa Lord. Yung pamilya Kanchila na nagbigay ng lupa, hindi nila tiningnan si Bishop. Hindi nila tiningnan yung mga tao. Anong tiningnan nila? Si God. Kaya nga po, like the prayer of David, no, lagi nating ipag-pray na yung desires and thoughts of the heart of their people ay patuloy na manatili. Ano ba yung dapat ipag-pray? Okay? The hearts, keep their hearts loyal to you. Okay, dun po sa verse 18. Yung mga puso natin daw ay maging loyal sa Lord. Okay? Kaya nga po sa Hebrew, sabi doon, fix your eyes on Jesus. Ano daw dapat i-fix? Ano nga daw po dapat i-fix? I-fix ba yung mouth? I-fix ba yung ears? Anong dapat i-fix? Kita nyo po, vision pa din. Kasi, kung ano yung nakikita natin, yun yung magiging response natin sa lahat. Kung nakikita natin na yung ating mga pitaka walang laman, maniniwala ako minsan nagre-react tayo. Okay? Minsan nakikita natin, pagdating ng payslip natin,
sa mga nagtatrabaho, pagdating, ang daming bills, kulang, abunado pa. Sometimes we react sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Hello? Yung generation ngayon, kung papansinin natin, sabi ko nga kanina, mas maalamang ang panonood natin sa mga bagay-bagay sa cellphones than the desires to seek God. Okay? I want to encourage every parent na yung mga kabataan or yung mga anak natin, teach them to read your word every night. Nagawa na po ba natin yun? Kasi minsan, nakikita natin, sila ay busy sa cellphone, nood ng mga palaro, nood ng mga kung ano-ano. Okay? Nood tayo kay Malupiton. Hello? Pero yung mga words na naririnig nila, hindi na tayo aware. Kasi bakit? Hindi natin sila nababantayan. Okay? So I encourage everyone, every parent, teach your children to read the Word of God. Kasi naniliglig na po natin yon. Okay? Ito po yung prayer ni David sa kanyang anak na si Solomon. Okay? So, sabi doon, verse 19, and give my son Solomon the wholehearted devotion to keep your command and statutes. Hello? Pinalalangin niya ang kanyang anak na si Solomon. Okay. Okay? So, nung pinalalangin niya, sabi doon, anong pinalalangin niya? Yung wholehearted devotion. Okay? So, paano ba natin ipine-prepare ang henerasyon ngayon? So, I believe si Bishop meron na ring program na gustong ibaba for this 2025. So, very in line. Okay? One Spirit ang Lord. Okay? Next. Ano yung gagawin natin to pray? Pangalawa, discipleship. The purpose of God for us is to be conformed to the image of Jesus Christ. That is why we have been chosen before the foundation of the world. Sabi po dyan, 1 Corinthians 15:49. And just as we have borne the image of earthly man, so we will bear the image of heavenly man. So yung Christ-likeness, lagi nating pinag-uusapan every Sunday, gayahin natin si Jesus. So ito yung discipleship na ginagawa natin. Ang napakahirap, paano natin gagayahin si Jesus? Eh kung kilala lang natin si Jesus bilang napako sa krus ng Kalbaryo, gagayahin natin yon, magpapakapako ba tayo? No. Ang sinasabi dito, the way Jesus talks, the way Jesus look, okay, yung Christ-likeness, the way Jesus interacts, the way Jesus judge. Si Jesus hindi mapanghusga. Amen? Si Jesus mapagpatawad. So yung Christ-likeness, as we disciple everyone, yung Christ-likeness dapat ang gayahin. Okay? Hindi yung gagayahin natin yung kilos ng pastor, yung damit ng pastor, okay? Yung kung paano magsalita si pastor, dapat gayon ang gayahin. No. Ang gagayahin natin, or ang i-disciple natin, is Christ-likeness. Amen po ba? Sabi doon, the scripture tells us that conforming to His image means pursuit of holiness, godliness, righteousness, love, joy, peace, patience, kindness. In short, the fruit of the Holy Spirit. Ibig sabihin pala, kapag pinupursu natin yung Christ-likeness, we are desiring for this fruit of the Holy Spirit. Ano ba yung fruit of the Holy Spirit?
Tama ba? Love, joy, peace, okay, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Okay? So kaya po, itong henerasyon natin ngayon, turuan natin ang bawat isa na mag-desire or mag-seek ng fruit of the Holy Spirit. Yung Christ-likeness. Okay? So, meron po akong nabasa, meron din akong nabasang parang article. Sabi doon, ang mga tao daw kasi, during New Year, lagi ang gumagawa ng New Year's resolution. Okay? For example, magpapapayat ako this year to 2025. Okay? Yan yung New Year's resolution niya. Pero, ang tanong, yung how to do, hindi niya isinusulat or hindi niya sinasabi. Ano yon? Hindi na ako kakain ng tanghalian, no? O sa umaga, saging lang ang kakainin ko. Walang ganon. Okay? Gigising ako ng maaga para mag-exercise. Okay? Pero, yun yung mga dapat kasing gawin para ikaw ay pumayat. Pero ang mga tao, nakaandun lang siya sa vision na this 2025, magpapapayat ako. Nandun lang siya sa vision na yon. Pero hindi niya, okay, naunawaan niyo po yung sinasabi ko? Nakafocus sa vision, pero yung how to do, hindi dapat gawin natin. Same thing with our spiritual being. Gusto mong mag-seek sa Lord, pero ayaw mong magbasa ng Bible. Gusto mong mag-seek sa Lord, pero alas 9 natulog ka pa. Gusto mong mag-seek sa Lord, pero Sunday, late pa tayo. Hello? So, these things, how to do. First, we need to pray. Second thing is the discipleship. Next, bibilisan ko lang po. Pangatlo po ay fellowship. Okay. Sabi po dyan sa fellowship, Hebrews 10:25. Alam natin ito lagi. And let us neglect our meeting together as some people do. But encourage one another, especially now the day of His return is drawing near. Nakita niyo po yung message? Dito po ako nagugulat. Halos lahat po nung kinukuha kang verse, sinasabi doon, the days of the Lord is drawing near. Hello? Yung pagdating ng Diyos ay malapit na, kayo nang dapat natin gawin. Do not neglect the habit of meeting together. So another thing, nilagay ko po dyan, choose your companion or yung company. Kasi sa henerasyon natin ngayon, mas pinipili nating makisama sa labas kaysa sa iglesia. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hello? So, always remind our children na nag-aaral, choose their companion. Sabi po sa Acts, okay? Acts 2:42, they devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship, breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and signs performed by apostles. All believers were together and have everything in common. Taas ang kamay ng mga believers. So, we are all believers. So, ibig sabihin, meron pong verse dyan, hindi ko lang pong maalala. Okay? Do not be equally yoked with unbelievers. So, gusto ko mong kunin yung term na yon kasi with regards to choosing our company or yung companion natin.
Sabi nga po, okay lang makisama, huwag ka lang makikisama. Pero ito po sasabihin ko, much better na huwag ka nang makisama sa don't get me wrong ha, huwag pong hanggat maaari, umiwas tayo doon sa mga taong alam nating may maling gagawin. Alam mo sa sarili mo na hindi makakatulong sa'yo. Kasi sabi sa Bible, do not be equally yoked with unbelievers. Ito po ay pinapatukuyan ni Pablo patungkol sa marriage. Okay? During the time ng Pablo sinasabi ito sa mga taga-Korinto, sabi doon, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Kasi bakit? Mako-compromise yung faith. Hindi po sinabi ni Pastor yun, ngayon po hindi ko lang to sinasabi, ang nagsasabi po nun ay Bible. So, hindi ko po hinuhusgahan kahit sino man. Pero ang Bible ang nagsasabi, do not be equally yoked with unbelievers. Kasi unang-una sa lahat, faith ang makakompromise kung hindi kayo parehong mananampalataya. Sa Acts chapter 2, all the believers were together and had everything in common. Pag sinabing believers, meron laging common denominator. Sino yon? Walang iba kundi ang ating Diyos. Kasi pag believers, naniniwala tayo na lagi ang center ng ating buhay ay sino? Si Jesus Christ. Amen po ba? Can we give God the praise and glory? Palapakan natin ang Lord. So, yan na yung how. Una, sino ba yung generation? Ito yon, tayo yon. Yung generation na pinakita ko sa iyo kanina, yung generation na nagpuput banda, yung generation na nagsha-shopping Lazada, this is the generation. So, anong dapat natin gawin? Okay? To empower the vision, yung vision ng Lord. Ano yon? A loving generation doing His purpose according to the will of the Father. Amen. Last, kailan? Kailan ba dapat tayong maghanda? Okay? Sabi po dyan sa 2 Corinthians 3:17-18, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. Verse 18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into the image with ever-increasing glory. Okay? Sa ibang translation, okay, we are being transformed into His image from glory to glory. Okay? Romans 12, sabi doon, do not conform to the pattern of this world. Pero this verse, sinasabi, we are being transformed into the image of Jesus. So, ano po yung nakalagay dyan sa verse 17? Binigyan ko ng highlights. Ano pong nakalagay dyan? Now. Ako po'y naniniwala, no, kung sa mga Bible scholars, kung pag-uusapan ito, yung mga words na yan, hindi yan basta dyan ilalagay. Pwede namang sabihin, the Lord is the Spirit, where the Spirit of the Lord, there is freedom. Tama ba? Pero bakit sinabing now? Kung titingnan natin sa context, out of context po ako, yung sinasabing now. Pero gusto ko pong gamitin itong verse na to, kailan ba natin dapat i-prepare ang generation na ito? Kailan ba dapat tayong mag-pray? Kailan ba dapat tayong mag-disciple? Kailan ba tayo dapat may fellowship? Yung how to do. Kailan daw po? Now. Okay? So, yung sinasabi ni Bishop, 100 days. Okay? 3 months nung si David
ay bago mag-reign as king, anong ginawa niya? Inihanda niya ang generation of Israel. Saan? Saan? Building the altar. Bringing back the altar of the Lord. Kasi bakit? Ito po'y napansin ko rin. Generations by generations, lagi pong nawawala ang mga tao sa pagsamba sa Panginoon. During the time of Moses, anong nangyari? Sumamba sila sa guya, sa gintong guya. During the time of David, kung sino-sinong sinasamba ng mga tao, si Baal, iba't ibang Diyos. During 1980s, tama ba? Ito pong henerasyon natin ngayon. Okay? Sino ba yung sinasamba natin? Ako po'y naniniwala at nananampalataya na hindi po aksidente na lahat tayo ay nandito. Na sobrang layo ng tinatravel natin, kami malapit lang, tawid bakod lang kami. Pero yung iba, ang layo pa ng pinupuntuhan just to be here, just to listen to the word. No? Ito po hindi ko salita, kundi I believe in my heart that this is the word of God for us. I-prepare natin yung ating mga sarili, i-prepare natin yung next generation, yung ating mga bata, yung ating mga anak, sa Christ-likeness. Kasi sasabihin ko po sa inyo, kahit po ako, personal kong nararamdaman, minsan, napapagod na akong magbasa ng Bible. Tama? Minsan, napapagod na tayong mag-pray kasi bakit? Parang hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin. Or minsan, yung panalangin natin, paulit-ulit na lang. Same thing atin tayo every Sunday, magbe-praise and worship, papalakpak. Nagiging routine na lang. At minsan sabi ko, Lord, parang gusto ko pong magpahinga. Okay? Pero alam niyo po, ang Lord ay hindi po bingi. Hindi po natutulog ang Diyos. Marami tayong pinagdadaanan. Okay? Marami pa tayong pagdadaanan, actually. Sabi mo sa katabi mo, marami pang challenge sa buhay. At ito rin po yung na-realize ko, yung challenge noon, mas matindi yung ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi nagiging matatag tayo. Naging strong tayo sa faith natin at yun yung ayaw ng kaaway. Gusto ng kaaway, bumalik tayo sa dati nating pagkatao. Hello? Sige nga. Oh, tayo pong lahat ay tumayo. Sa pagtayo natin, no? Yan. So, gusto ko pong makinig tayong lahat, no? Tingnan nyo yung sarili natin ngayon. Gusto nyo bang bumalik sa dating kayo? Hello? Isipin nyo nga mabuti kung ano kayo noon. Tatanungin ko kayo, gusto nyo bang bumalik sa dati nyo? Can I hear no amen or amen? Ayaw nyo, right? Pero ang kaaway, gustong-gusto. Kaya gagawin niya lahat sa mundong ito. Even your relatives, even your loved ones. Gagawin ng kaaway lahat just to bring your old self
Hello? Sa mga kabataan, gagawin ng lahat ng kaaway para yung mga eyes nyo ay yung desires nyo ay hindi mapunta sa church. Sasabihin ng kaaway ni Satanas, mas okay sa world, mas masaya dito. Hello? Kaya sa atin po ngayon, no, preparing the next generation. Last verse, Deuteronomy 11:18-19. Fix these words of mine in your hearts and minds. Tie them as a symbols on your hands and bind them on your foreheads. Teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Ano daw po dapat nating ituro? Yung word ng Lord. Bagamat meron tayong mga bagay na nakalakhan, na sasabihin natin, ayaw nating maranasan ng mga anak natin. But this is the word of God. Ang ituro natin ay yung kabutihan ng Diyos. Teach the ways of the Lord. Joel chapter 1 verse 3. Tell it to your children and let your children tell it to their children and their children to the next generation. Sabi rin po sa Joel, ang Diyos ay magbubuhos ng kanyang espiritu. And the young people, please raise your hand. Young people will see vision. The old men will see dreams. Yan po ay pangako pa sa Old Testament. And I believe in my heart na itong henerasyon natin ngayon, kung titingnan po natin, ako po in my spirit, I can say that there is dryness. Hello? Aminin man natin o hindi, there is dryness. At ang Diyos po, nilalagay tayo sa muli. Hello? So let us seek God. Everyone, no? Tayo pong lahat. Muli nating ibalik yung desire natin sa Panginoon. Kasi kung ayaw nating bumalik sa dati, this is what we are going to do. Seek the Lord. Seek the Lord. Amen? So let us dwell in the presence of God. Let us pray. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we bless your name, God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Aming Diyos na makapangyarihan. Panginoong Jesus, na aming Diyos na walang katulad. Panginoon, batid mo ang lahat ng bagay sa aming buhay. Lord, we need your help. We need your help, Lord. Na ang aming Lord God ay patuloy na mag-apoy muli, Panginoon. Na ang aming henerasyon, Lord God, ay huwag matuon, Panginoon, sa mundong ito. Father, we desire. Alam namin, Lord, Ikaw ay babalik na, Panginoon, at ayaw naming maiwan, Lord.
Nais naming makasama ka, Panginoon. Right now, O Lord God, search our hearts, Lord God. At katulad ng pangako mo, Panginoon, you will pour out your Spirit on all. Pour out your Spirit, Lord. We ask God, Lord God, in the name of Jesus. We desire for this Spirit, Lord God, na patuloy na manahan, Panginoon, sa henerasyong ito, Lord God. We need your help, Lord God. We need you, Jesus, Lord God, in our lives. At Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, ng iyong lingkod, si Bishop, Lord God, we truly believe, Lord God, that your message, Lord God, is true, O God, sa kanyang buhay, Panginoon. We pray for your strength, Lord God, yung kalakasan ng banal na Espiritu, Panginoon. And God, continue to speak to him, Lord God, upang i-lead, Panginoon, ang iglesyang ito, Panginoon, ang Life Family, Lord God, into righteousness, Lord God, into your likeness, O Father. And everyone here, Lord God, mula sa mga bata, Panginoon, hanggang sa mga nanay at tatay, Panginoon, we desire, Lord God, to be more like you, Lord Jesus. The way you speak, Lord God, the way you see things, Lord God, nais po namin maranasan yun, Lord God. And every time, Lord God, na kami po ilalapit sa iyo, Panginoon, we ask, Lord God, in the name of Jesus, maranasan at maramdaman namin, Lord, ang iyong presensya, Lord God. Salamat po sa iyong salita. Alam po namin, Lord God, na ang mga salita, Panginoon, na nahayag sa oras na ito ay hindi mawawala ng kabuluhan, Panginoon. Ito'y matatanim sa aming puso, Lord God. And God, please help us, Lord God, to do your will, O God. To do your will, O Father. Marami pong salamat, Lord God. You know our hearts. You know our lives. Everything, Lord God, sinusuko po namin sa iyo sa mga oras pong ito. Give us more strength, Lord God, for you are our fortress, Lord God. For you are the rock of our salvation. You are the King of kings. And you are God, our Savior, Lord God. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Let your words and let the Holy Spirit dwell in us every day in our lives, Panginoon. Salamat, God. Receive all the glory, all the honor, thanksgiving. We bring back to you everything, Lord God. This is all our prayer in Jesus' name. Amen and amen.